Hello mga ka-DIY, welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video mga ka-DIY, ayan kung napapansin nyo. So, alam nyo na kung anong gagawin natin ngayon. Gagawa tayo ngayon mga ka-DIY ng isang 180 AH para sa ating 12 volts system solar setup. Ayan, ito yung gagawin natin. Ito na yung itsura kapag mabuo ko siya. Balik kiniburtay ko lang muna para makita natin kung ano yung itsura kapag mabuo natin ng isang 180 AH. So ano nga ba mga ka-DIY ang gagamitan o ano nga ba ang gagamitin para sa isang 180 AH 12 volts system o 12 volts battery bank. Yan, kung napapansin nyo. Ayan, ito muna mga ka-DIY, papakita ko muna sa inyo. Ayan mga ka-DIY, gumamit ako mga ka-DIY ng isang 32650 lithium battery LiPo4. So ang capacity nito mga ka-DIY ay available sa Shopee at saka Lazada. Ayan, so pop up ko na lang yung sealer na pinagbilhan ko. Lahat po yan ay brand new. Ayan. Kung napapansin nyo mga ka-DIY, ang capacity ng battery na ito ay 6,000 mAh or 6 AH ang isa. So ang pinili ko ay B1 lang para sa design na ito ay B1. Saktong-sakto lahat sa B1 yan. Kasi may B2, may B3. Yung B1 ang pinili ko para lahat sila ay B1. Kasi may B1, may B2, may B3. B1 lang yung pinili kong battery. Okay, again, 6,000 mAh or 6 AH. Bale lahat muna ng positive, yan o, positive yan. Ito, may groove, positive. Lahat yan ay nakaparallel sa in positive. Yan, nakapositive. Ito nakajump dito dati, pinutol ko yan o, pinutol ko. Kasi nga lahat ng positive yan, idudugtong natin. Yan, tinalian ko muna ng wire. At ganun din sa negative niya. Yung negative sa likod, yung may tray. Yung may nut, yan. Yan. Kung napapansin nyo mga ka-DIY ay nakatali din yon, nakadikit din lahat ng negative at nakadikit lahat ng positive. So 4 na araw, 5, 6. So ito mga ka-DIY ay 6 na araw na nakabalance. Ang gagawin muna ng mga ka-DIY bago kayo bumuo ng battery bank ay dapat nakabalance muna silang lahat para mapili natin kung sino yung mga matitinong battery. Dapat lahat yan ay mabalance natin para lahat yan ay mabalance at may sakto natin dito sa ating ginagawa. At para hindi magkaroon ng aberya doon sa ating gagawing battery bank. Sunod mga ka-DIY, tapos na tayo sa specs ng battery. Ang pinili ko namang tray mga ka-DIY para makabuo ng 180 AH. Wait lang mga ka-DIY, bali ito ay 124 pieces. 124 pieces ang bawat. Yan lahat mga ka-DIY is 124 pieces. Bali yung 4, yung sample natin na 4, 1, 2, 3, 4. Yung 4 na yan na nakakabit na sample ay bali wala na yan. Bali yan ay reserve lang natin. Pero yung gagamitin talaga natin dito is 120 pieces para sa isang 180 AH. Okay? So ang gagawin natin mga ka-DIY, ang pinili ko is ganito. 6x4. Bali ganito. Tabi muna natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Bali, dadagdag pa natin dyan mga ka-DIY, yung dalawa, ganito. Yan, dalawa pa. Para maging 30. Yan, 30. Bali, 5x6. Okay, 5x6. Ito kasi, hindi pa yan nadugtungan. Gagawin pa natin, papatungan pa natin ng dalawa dito, kagaya nito. Yan. Parang Lego lang naman yan yung ating tray. Bali, dudugtungan ko pa yan. Bali, ito na yung sukat niyan. 30 na po sila dyan lahat. Kapag ang 30, dahil 6,000 mAh, dahil 30 parallel siya, magkakaroon tayo ng 180 AH o 180 ampere hour. So 30, bali yan dito sa loob is 30, 30, 30, 30. In series, 12 volts pa rin yan. Bali yung isang linya dito ay 180 plus 180, 180, 180. Kapag naka-series yan, 180 pa rin. Yung voltahe lang yung tataas yan. Kasi nga, 12 volts lang yung gagawin natin ngayon. Ganon pa rin yung capacity niyan. Pero sa voltahe ng battery, pagka sineries natin is magiging 12 volts. So, yan lang mga ka-DIY. Tapos, yung aking tabbing wire. Tabbing wire natin ito. Bali, yung size niyan is 34.5 mm. Yan, ito yung size na pinili natin. Tabbing wire. Na late na kasi itong dumating dahil nga dito
dahil dito yung gagamitin sana sa balancing natin. Nakalimang araw na rin ito bago sila dumating yung tray na ito at saka dumating yung tray, lahat yan. Nauna kasi dumating yung ating battery. Ayan, kaya ito sana yung pang balance ko dahil ito ay 10 meters 10 meters ang haba niyan. Kasama itong pang balance natin at kasama na rin sana yan para sa pagtabing natin dito. Okay? So dito sa ating tray mga ka-DIY, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bali 8 pieces yan mga ka-DIY. 8 pieces yan na nakatayo. Yan yung tray. Yan yung design. Pagdating naman mga ka-DIY sa BMS, ang pinili ko sa BMS ay Dali. Dali BMS, Dali rin yung ating active balancer or active equalizer. So 4S siya. 4S, 1, 2, 3, 4 or 4 series. Sa 12 volts, dahil 12 volts yung gusto kong set up, 12 volts lang. Sa discharge mga ka-DIY is 100 ampere. 100 ampere hour, 100 ampere hour ang kayang i-discharge nito. O per oras, kayang mag-discharge ng 100 ampere. Kaya yung ginamit natin mga ka-DIY, ito lang 100. Sa isang 180 AH, 100 lang. 100 ampere. Pagdating naman mga ka-DIY dito sa ating, yan, sa ating wire. Ayan, sa battery wire natin. Yan, battery wire. Yan o, battery. So, 25mm yung ginamit ko. Mas malaki-laki ito. Para less yung sunog. Less na rin yung overheating sa kanyang wire. Para hindi mag-overheat yung ating wire. Is nilakihan ko na. Mas malaki pa siya dito konti sa ating BMS. Yan, bali 25mm. Pero okay na rin dito sana yung 16mm. 16mm natin. Pero ito mas maganda. Medyo malaki-laki sa 16. Ginawa ko ng 25mm. Bali yan lang ating gagamitin ngayon. Tapos ito mga ka-DIY, late na rin dumating ito. Bagay sana dito pang balancing natin sa tabing wire at saka ito. Instead na doon sa wire na ganon. Kasi yun mga wire, pinulupot ko lang yun eh. Ito sana yung gagamitin natin. Kasi late na dumating. Late na rin dumating itong mga BMS natin. At saka itong ating tray. So ito yung ating spacer. Yung ating washer. Washer pala. Ito naman yung ating nut at mga screw. Okay? So, yun lang mga ka-DIY. Tara, umpisahan nating buuhin itong ating 180 AH 12 volt system. 12 volts battery bank. 100 ampere hour discharge. Tara, simulan natin. Mga ka-DIY, ito na yung iba na buo ko na. Ito na lang isa, pang last natin. Ito yung ating Lego. Yung ating tray. Yan, salpak lang ng ganon. Tapos, ilagay natin dito. Yan. Yan. Ayan mga ka-DIY, kung napapansin nyo. Medyo masikip tayo ipasok. Pero, popok niya lang. Yan. Ito yung 8. Buo na yung 8 natin. Yan. Bali, 5 by 6 or 6 by 5 equals 30. 30 na 4, 30, 30, 120 pieces. Okay? Tara. Ito yung, kita nyo naman yung regular maliit. Yan. Okay, maliit yung kanyang regular. Ito kasi yung medyo malaki-laki na nakita kong tray. So, maliit pala siya sa bubuuhin natin. Yan. Tara. Ito lang yung sapin natin. Yan, sapin na lang natin yan para pagbuo natin. Okay? Tara, buuhin natin. Pisa na natin bumuo. Ayan mga ka-DIY, yung isang battery natin mga ka-DIY, napapansin nyo, 3.287. Yan, 3.287. Ito naman. Pare-parehas yan kasi nga, pare-parehas yung ating balance. 3.287. Yan. Dapat yan ay magparehas lahat kasi binalance natin. Yung mababa dyan, tinatanggal ko. Yan. So, wala naman pumalya lahat naman ay parehas. So, ganito lang yan mga ka-DIY. Oh. Yan yung ating tray. Yan. Para doon sa ilalim ay may sapin. Yan. Okay. Yan ang pinakasapin natin. So, yun. Lahat sila dito. Yung positive natin. Ito yung positive natin. Yan. Ito yung positive natin. Ito. Doon sa ilalim yan nakadesign. Yan. Yan. Dapat na-imagine nyo na kung paano siya buuhin para hindi kayo mahirapan.
sa design. Ayan. So, dito tayo maglagay ng tabing wire pag ganito. Or pwedeng papunta rin doon. Ito. Lalapatan ko na siya ng tabing wire at gupitan ko lang muna. Tara. Next, ilagay na natin mga ka-DIY yung ating tray dito sa itaas. Ayan, make sure lang na maganda yung pagkakalapat sa ating battery kasi nga medyo masikip-sikip sa ipasok. Ayan. Okay. Pagkatapos mga ka-DIY, ilalagay natin yung ating washer. Ayan, washer. Ayan, lagay natin yung ating washer dito. Ayan. Dito sa itaas lang. Kasi mga ka-DIY, kung hindi nyo lalagyan ng washer, ito, kapag napatong na natin dito mamaya, tapos nilagyan natin ng battery, aalog-alog sa loob yan. Aalog-alog. Ayan, aalog-alog sa loob ito. Kaya mas mainam na talaga may washer para masikip at hindi makagalaw yung ating tabing wire. At pagkatapos natin lagyan nito, susunod naman natin yung ating tabing wire. Okay, lagyan ko lang muna. Okay mga ka-DIY, tapos na natin ilagay yung ating mga washer sa itaas. Sunod naman yung ating tabing wire. Bali dalawang tabing wire. Dalawa kasi yung discharge natin is 100 ampere hour. Malaki-laki. Kailangan natin na medyo makapal yung ating tabing wire. Dalawa. Yan. Tapos dito sa gitna, pwede natin gawin dyan. Tag-isa na lang. Dito. Yan. Pwede na yan. Yon. Okay, tara. Ilagay ko lang dito mga ka-DIY. Ayan, tapos na natin ilagay yung ating mga tabing wire. Nilagyan ko siya dito ng isa para nga ikabitan natin ng active balancer natin. Ng wiring ng active balancer, meron na kagad nakaabang dyan. Next, ilalagay natin tong tray. Pag ganito. Then, patungan natin ng battery. Ayan, ganyan ang design. Okay, lagyan natin ng battery. Ito sa taas. Ayan mga ka-DIY, umpisahan ko na dito bandang likuran. Ito naman. Next. Ayan. Paikutin nyo mo lang yung battery. Ayan, para ka lang naglalaro nito. Napaka-simple gawin. Ayan. Mahigpit lang para hindi mabali yung pinakaulo niya. Yung pinaka-thread. Para hindi kayo mabalian. Mahigpit lang. Ayan. Sunod-sunod lang yan mga ka-DIY. Ayan. Tamang higpit lang. Next, ito. Okay, same procedure lang naman yan mga ka-DIY. Tapusin ko lang na kaganito. Ayan. Okay, tapusin ko na lang yung natira. At least nakita nyo naman yung sample kung paano gawin. Okay, ubusin ko lang itong lagyan yung mga butas dyan. Okay mga ka-DIY, same procedure lang doon sa mga nauna natin na ginawa. Kagaya ng paggawa sa ilalim, ganun din yan dito mga ka-DIY. Parehas lang yung proseso sa paggawa. Ayan. Parehas lang yan. Okay. Ganito. Ayan, ayusin na natin ng maayos. Next is tabing wire. Washer muna, pwede rin washer, pwede rin tabing wire. Kagaya ng paggawa dito kanina natin, ganun din yon procedure dito hanggang sa matapos natin yan. Paitaas. Yan. Okay. Ayos na. Okay, next naman tayo mga ka-DIY dito sa pangalawang group. Talapag natin yung ating may tainga, isa. Meron na tayong washer dyan, naka-ready na yung washer, isa-isa. Yan, yan o. Yan. Okay. Lagay natin to. Yan. Medyo matigas lang ipasok.
Yan. Pangalawa. Yan. Then, pangatlo. Pagkatapos niyan, may double pa tayo dito. Double. Double. At meron pa tayo mga ka-DIY na single dito. Yon, single. Unahin muna natin tong unahin muna natin sa gitna. Ito, isa. Isa sa gitna. Then, isa rin dito. Yan, pagkatapos niyan, double. Mag-double na tayo. Double. Double. Then next is double. Yan. Next is ilagay na lang natin tong ating battery cover. Battery holder. Yan. Then sumunod, ilagay na natin yung ating mga battery. Okay, nakabalance pa. Okay, tanggal natin yung Maya natin doon, banda sa dulo. Dito tayo mauuna mga ka-DIY, maglagay. Papunta doon sa harapan. Yan, ikot-ikot lang. Tamang higpit lang mga ka-DIY. Pagka naigpit na, kunting higpit lang. Okay na yan. Huwag naman yung masyado, baka mabalian kayo. Okay, next. Ito. Yan, sunod-sunod na yan mga ka-DIY. Sunod-sunod lang yung paglagay ng ating battery. Ayan. Tatapusin ko lang muna ito mga ka-DIY, yung grupo sa pangatlong group natin. Ayan. Oh, yun. Next mga ka-DIY is third layer na. Fourth layer na pala yung last natin. Yun, malapit na maubos. Isa, dalawa, tatlo, apat. Okay, malapit na. Okay, install na lang natin uli. Gaya nung nasa ilalim. Ganon din yung paggawa dito. Okay, tara, install natin. Mga ka-DIY, tapos na yung pang-apat niya. Ito, bale, isa, dalawa, tatlo, apat. Yan, yung panghuli, nilagyan natin ng nut. Yan, hinigpitan natin. Kagaya lang yung paglagay natin ito dito sa mga nauna. Yan, wala din pinagkaiba. Basta yung last natin ay nut. Nut na yan. Ayan. So, gagawin natin dyan mga ka-DIY. Install na natin ang BMS. Okay, so mabigat-bigat ito. Sa 180 AH. Mabigat na bigat to. Sobrang bigat. Yan. Bali yung last natin. Yung last yun ang negative. Ito sa positive niya, nilagyan ko na rin ng tabbing wire. Ayan, ito yung ating positive side. Yan yung ating positive side. Ito, yung ating negative side. Lagyan lang natin ng tanda para hindi tayo malito. Yan, negative side. Okay, lagyan na lang natin dito ng tanda, positive at saka negative yung pinakauli. Okay? Main natin sa positive at main natin sa negative. Okay? Yan o, napakalaki nito mga ka-DIY. Napakaganda pala nito pag makabuo ng ganitong klaseng setup ng 180 AH. So ito mga ka-DIY, dadagdagan pa natin yan. Okay, kabit tayo ng BMS. Ayan mga ka-DIY, pasilip ko muna sa inyo yung aking top pattern natin sa itaas. Yan, plastic yan mga ka-DIY. Napapansin nyo, yan plastic yan. So ayaw ko kasi siyang nakadikit dito. Gusto ko na dito pa rin sila. Yan, kasi pwede natin ilayo ito doon sa labas, pwede naman dito sa battery. Mas mainam dito sa battery para magkakasama sila. Yan. So ito yung aking plastic, may mga butas na yan. Yan, may mga butas para sa lock mamaya. Ito. Yan. So i-fix ko lang muna mga ka-DIY tapos mag-wiring na tayo diyan. May mga butas na rin yan, may mga butas yan. Ang purpose niyan mga ka-DIY para dito yan sa ating dito yan Yan, para sumakto dyan, diyan na tayo maghinang niya sa butas. Dito naman sa labas naman dyan, dito. Yan, sa butas na yan, saktong-sakto yan kapag inayos natin na mabuti. Saktong-sakto yung mga butas na yan dito. Okay? So, fix ko lang muna mga ka-DIY yung ating plastic holder sa top. Okay, tara. Ayan mga ka-DIY, lagyan muna natin ng tingga. Bali, iba nalagyan ko na, ito na lang hindi pa. Yan, so mabilis lang yan. Yan. Gamit natin ay T12X. Parang tubig lang yung mga ka-DIY, yung tingga, yan Ang gamit kong tingga ay Chikawa. Yan. Napakabilis lang tumunaw. So, parang tubig lang sa kanya. Ayan. So
So set up na natin, nilagay ko ng mga cable tie, mga pang-lock natin do sa ano, sa pattern natin sa itaas. Yan. Okay, hilak ko lang muna mga ka-DIY. Ayan mga ka-DIY, na-fix na natin yung mga lock niya sa gilid. Ito, naka-fix na yan. So tester muna natin yung percel mga ka-DIY. Yung percel niya, pwede nyo munang ibabad yung ganito, mga 2 hanggang 3 araw na open lang siya, pwede yan ibabad. Tapos subukan nyo kuna ng voltahe bawat group. Ayan. Dito, yung voltahe natin dyan, wait lang. Okay, naka-DC tayo. Tester natin yung percel per group. Yan, percel. Okay, positive, negative. 3.286. Yan, 3.286. Itong pangalawang group. 3.286. Sunod na group. 3.286. Itong sunod na group. 3.286. Yan ang resulta mga ka-DIY kapag binalance natin yung ating mga battery. So, solid mga ka-DIY, ayos. Ngayon, mag-connection na tayo dito sa ating BMS at saka balancer. Yan, itong BMS natin at saka balancer, i-connection na natin dito. Tara! Okay, sa pag-connection ng ating BMS at saka balancer, unahin muna natin yung black wire. Yan yung black wire. Yan yung main natin, main negative. Kasi yan ang black wire. Ito yung ating main positive. Yan, main positive. At saka main negative yon. Main negative natin ito. Yan, mauuna ang install ang negative para mabilis natin malaman kung yung connection na hindi tayo malito. Yan, para hindi tayo malito sa connection, unahin mo natin yung main negative, main positive at main negative. So negative tayo una. Itong pinaka itim na wire dito, ilalagay sa pinakahulihan. Yan, nakaganito lang. Yan. Okay, so hinangin muna natin itong dalawa. Pigsabay na natin yung balancer at saka BMS. Yan, dalawa sila. Tapos unahin natin sa pinaka-negative side dito. Ayan. So install ko lang muna mga ka-DIY. Okay mga ka-DIY. So hindi ko pa nilagay kasi may kulang pa tayo. Bale, ito yung ating negative sa main. Main negative natin at main positive. Bale, ang bilang niyan mga ka-DIY dito sa negative. So, negative, first positive, second positive, third positive, at main positive. Ayan, ulitin natin. Main negative, first positive dahil una siyang battery, second positive dahil sa pangalawang battery, third positive dahil third positive, pangatlong battery, at main or port positive or main positive. Ayan. So sa main negative ilalagay natin ito. Bago niyo ilagay yan, ihang niyo muna yung dalawang yan. Yan, nakahang yan. Tapos sinangin natin dito. Yan. Ayan. So napadikit na natin. Yun. Sumunod naman dyan, ididikit natin mga ka-DIY dito sa pangalawang, sa first positive natin, ay yung sumunod na wire. Yung sumunod na wire doon sa black, pa ganon. Yan. Di una itong itim, yung pangalawa. Yung sumunod dito na wire, tapos yung sumunod din na wire doon. Kagaya lang yan dito mga ka-DIY. Hanapin mo lang yung pangalawang wire diyan. Yan dito sa ano natin, sa BMS. So ito yung pangalawang wire, ito yung pangalawang wire dito, ito naman yung pangalawang wire dito. So, kukunin natin yan at ididikit natin dito sa first positive. Yan. Hulmahin lang natin dito sa first positive. Dito. Ayan. Sunod-sunod kasi yan mga ka-DIY. Pagkatapos nyan, ganun din, sunod-sunod lang yung pagkabit ng wire. Okay, so hulmahin ko lang dito. Yan, sukat lang natin. Okay mga ka-DIY, lagay natin dito sa first positive. Yung pangalawang wire natin. Yun. Dikit na dikit. Ayos. Next mga ka-DIY ay yung pangatlong wire na naman. Hanapin lang natin yung sumunod dito na wire. So ito na yon. Tingnan natin ng mabuti. Ayan. Sumunod dyan. Ito na rin. Yung isa. Yun. Sa pangatlo. Yan. Dito naman mga ka-DIY. Yan. Dito natin ilalagay.
Yan, putulin na natin dito. Dito natin ilalagay. Yan. Okay, hinang natin mga ka-DIY dito. Lutong-luto talaga. Ayos. Yan. Next naman mga ka-DIY, yung isa naman. Next naman ito at saka ito. Yan, dito naman yan, hinangin natin. Yan dito, na portion. Next is yung last doon sa pinakaunahan. Ito nang last natin. Doon natin ilalagay sa unahan. Yan, bali dito yan. Yan. Sa pang-apat. At itong isa naman, ito naman yung pang-5 dito. Yan, okay? Next, last na tayo dito. Yun. Yan. Ayusin na lang natin ito mga ka-DIY, yung wiring niya. Cable tie na lang natin yan para maganda tingnan. Next mga ka-DIY ay salpak na natin. Tanggalin natin yung ating mga tape. Yan, linisan na natin konti. Tapos salpak natin to mga ka-DIY, yung kanyang active balancer. Yan. Kanyang active balancer ay umilaw na yan, kulay green. Pag nag-ilaw lang yung ating active balancer, kulay green. Next naman mga ka-DIY yung ating BMS. Saksak na rin natin dito. Yan. Pagkatapos mga ka-DIY, connect na natin yung kulay blue do sa ating main negative. Ito. Yan, tanggalin muna natin. Yung kulay blue mga ka-DIY, yung may B negative, yan yung ilalagay natin dito. Yan, ilalagay natin dito sa negative side. Tapos yung output ng negative, ito na yon. Yan, nakahanda na yung akin diyang lagayan. Yan. Papasok natin dito yan. Tapos padadaanan natin yung wire dyan sa likod. Yan. Yung positive naman natin, dito na ipapadadaanin. Yung positive one natin dito. Dito natin i-connect papunta rito. Yan. Tapos i-cable tie na lang natin dyan. Okay mga ka-DIY, prepare ko lang yung mga design natin. Tara. Ayan mga ka-DIY, kung napapansin nyo, yan kulay green siya. Yan, ibig sabihin working na. Tara, i-set up ko lang mga ka-DIY, tapos kunan natin ang magandang background. So ayan mga ka-DIY, tapos na natin siyang i-build. Yan, so ito, palitan natin ng mga cable tie mamaya. Yan. So ito na yung positive at negative ng output. Yung ating positive dito, yan. Positive side, at sa negative side naman natin dito. Ito naman sa ating negative side, sa P. Yan. Ito siya. Yan. Ayan mga ka-DIY, napakaganda. Okay din naman. So tester natin mga ka-DIY yung kanyang output dito. Yan. So pistol natin yung ating camera. So dito tayo kumuha muna mga ka-DIY sa kanyang main battery. Na hindi pa dumaan ng BMS. Sa negative tayo dito. Tapos dito sa positive natin, nakakuha tayo ng 13.13. Okay, nang dumaan na siya sa BMS at saka sa balancer natin, tingnan natin dito. .13 pa rin. Ayan. So, goods na goods mga ka-DIY. Ayos. Ayan. So, ang nagastos natin dito ay worth of 21,000 above. Sa 22K budget. 22K sa ganitong setup, 180 AH. Ayan, so yun ang buong nagastos natin sa pag-build ng ating 180 AH. Yan. So dito sa likuran, ito yung harap natin. Yan. Ginamit ko pala mga ka-DIY na cable tie is ganito. Yung mahaba, yung malaki at mahaba. Yan, mahaba po yan. Yan, malalaki yan mga ka-DIY. Ito, inigpitan na natin. Yan, cable tie lang yung pinahigpit natin dyan. Yan, cable tie lang yan. Papunta dito sa likuran niya, ay naka-cable tie yan. Yan, malalaki. Yan. Dito, gumamit ako ng nut sa kanyang negative side. Dugtungan. Yan.
May tabas dito yan. Para dyan makadaan yung wire. Yan. So hanggang dito lamang mga ka-DIY at kitang-kita ulit tayo sa mga susunod dating mga video tutorial na gaya nito. Again, GM Tutorial. Bye-bye.